Pag-usapan pa natin kung paano labanan ang social isolation at loneliness. Kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, paano mo nahanap si Oman at buti pumayag siya na pag-usapan yung kanyang nararamdaman? Yes, Pops J. Actually, Pops J, I find it cool yung naging backstory kung paano kami nagkakilala ni Oman. Kasi si Oman, isa siyang moto-taxi rider. Eh ako, syempre, dahil pasahero. lagi ako nasa labas, regular passenger ako ng mga moto-taxi. And doon ko nakilala si Oman and hindi ko na-expect na sa ganitong pagkakataon, magkakaroon ulit kami ng chance na makapag-usap. Kasi parang base dun sa interview ko sa kanya kasi yung pagiging moto-taxi rider, parang he find it boring din. Kaya Nagkakwentuhan kayo? Nagkakwentuhan kami, tapos yung pakikipag-usap at pakikipagkwentuhan daw sa mga pasahero, maganda epekto daw yun sa kanya. Pops. Halata ba sa kanyang mga kilos na meron nga siyang ganyan? Pops, alam mo, hindi naman kasi makikita yun sa physical na na paggalaw ng isang tao. Yung halimbawa kung may problema man siya personally. Kaya talagang hindi mo makikita. Mahirap yun, Pops. Ano ba ang posibleng epekto ng social isolation at loneliness na tinatawag? Yung binabanggit ng WHO. Pops, dahil may physical inactivity doon sa social isolation. Kasi nga parang kumbaga dahil may feeling lonely ka, tapos wala ka namang connection with other people, talagang mag-isa ka lang. And pakiramdam mo din, malungkot ka. Sabi ng World Health Organization, may risk din ng pagtaas ng halimbawa, pagkakaroon ng stroke o kaya ng cardiovascular disease. Tapos pwede rin ito, Pops, halimbawa magkaroon ka ng mga mental health problems. Kasi nga, mag-isa ka lang parang kumbaga walang ibang tumutulong sa'yo para humarap doon sa mga hamon na kung ano man yung kinakaharap mo. Delikado rin pala yun, Francis. Ano ulit yung tatlong paraan para labanan ang social isolation at loneliness? Una doon, Pops J, yung sinabi natin, live in the moment. Ang ibig sabihin nun, mag-focus ka sa present. Kumbaga, huwag ka ma-pressure sa mga mangyayari sa future, sa hinaharap. Talagang ituon mo lang yung buhay mo doon sa nangyayari sa ngayon. Focus muna dito. Yes, Pops J. Pangalawa, syempre, gumawa ka ng mga physical activities kasi dahil mag-isa ka lang, isolated ka, tapos may mga pagkakataon nga na nasa iisang lugar ka lang, hindi ka gumagalaw, kailangan bigyan mo din ng sarili mo ng mga ibang activities, halimbawa sports, ehersisyo, exercise, kasi nga may health risk yung inactivity, yung physical inactivity. Pangalawa naman, connect with people. Halimbawa, makipagsalamuha ka, makipagkaibigan. Dito tayo nakakonect. Ayan nga, Pops. Isa din yan sa dahilan. Sabi ng WHO, spend less time sa paggamit ng social media at ng gadget kasi nakaka-contribute din yan doon sa activity natin na doon lang tayo nakafocus sa phone, hindi tayo nakikipag-socialize physically sa ibang tao. Ayun, physically isolated ka na kagad kung nakatingin ka lamang sa gadget mo. Maraming guilty dyan. Okay. Ano ba ang pwedeng tawagan pagka nakakaramdam ng ganitong depression, social isolation, at iba pang illness? Pops J, dahil yung depression and yung mga mental health illnesses ay seryosong usapin yan at seryosong sakit din yan, Pops J. Kailangan professional ang kakausap professional sa'yo. din ang kinakausap mo. Halimbawa, kapag nakakaramdam ka ng ganyan, pwede mong tawagan yung halimbawa yung National Center for Mental Health, ang May hotline ba tayo dyan? Yes, Pops J. At saka, syempre, mga mental health professionals at mga counselors na pwede nating lapitan. At makikita naman natin yan, Pops J, sa social media. Available naman yung mga hotlines and mobile numbers na pwede nating kontakin. Ayun. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.